normal lamang sa atin yung mag-daydream. Lalo na kung nag-i-imagine mo yung, in-imagine mo yung crush mo, halimbawa, o yung mga pangarap mo. Pero, kapag sobra na yung pananaginip ng gising, abay, baka maladaptive daydreaming na po yan. Yan. Para malaman po natin kung ano ba itong maladaptive daydreaming, makakasama po natin ngayon sa Sani Doc, si Dr. Joan May Perez de Farial, isang psychiatrist. Doc Joan, welcome back sa RSP. Good morning. Good morning, Ma'am Dayan. Good morning, Sir Audrey, at sa lahat ng mga ka-RSP. Good morning po sa lahat. Ito, doktora, no, Yes. bilang panimula po, no, maaari nyo bang ipaliwanag muna sa ating mga tagapanood kung ano nga ba itong maladaptive daydreaming? Yes, so from the term maladaptive, isa siyang behavior na ano siya, no, it's extreme. Hindi siya yung normal daydreaming as mentioned kanina. So meron siyang medyo intense, unhealthy to the point na nakaka-apekto na siya sa ating mga pang-araw-araw na focus, concentration, because mas nagiging mahaba yung period kung saan nagde-daydream ang isang individual. Kaya siya maladaptive. Meaning, pag maladaptive, meaning unhealthy na siya. So in what way nagiging unhealthy siya, Doc? Ano yung mga pagsabi Yes. natin na ginagawa na niya? Example. Yes. Example, maraming factors to. So time, meaning, usually pag nagde-daydream tayo, maiksi lang, mabilis lang, no? Kasi pag, lalo na kung nasa trabaho, parang naisip lang natin, oops, next month, magbabakasyon ako, ano kayong bakasyon ko. But pag maladaptive, usually umaabot siya ng hours. To the point na nakaka-apekto na siya. No? Sometimes sa trabaho, pag hindi ka na nakaka-focus kung anong pinag-uusapan, kung ano ang meeting about, or another is yung intensity. Sobrang vivid, sobrang clear in the head nila na nagiging in a way, nawawala na sila sa reality of the situation. Hindi na sila parang it's a form of escape actually. Escape siya. Lalo na kung sila ay dumadaan sa matinding stress. Nasa highly stressed situation sila or medyo mataas ang kanilang anxiety. It's a way of escape. So, fantasy siya. Nag-escape sila in a world na medyo fantasy. Pero, alam pa rin nila na they are still in that situation na real, but sobra silang immersed na doon sa kanilang mga fantasy na kung ano ang gusto nilang mangyari. So, sa kanilang thoughts, emotions. So, maaring ito ay maladaptive pag nakakaapekto na rin sa kanilang mga relationships. Instead of engaging sa kanilang mga hobby, sa pakikipag-usap, doon na sila sa kanilang daydream. At sa daydream kasi na to, again, meron very clear ang storyline, plot, ang mga characters. To the point, sometimes makikita na lang sila na parang nagsasalita silang mag-isa or parang may mga action sila na normally, wala naman. Pag tayo ay nagde-daydream na yung normal daydream lang. Okay. Parang mas maunawaan, ito ba Yes. yung salitang lutang? Parang ganon. Lutang na, may ginagawa ka pero hindi ka nakafocus doon dahil may ini-imagine kang Yes. ibang bagay. Okay. Maaring ganun siya. Oo, kasi nga, mapapansin siya ng mga kasama mo sa tahanan or sa work na parang hindi ka talaga attuned doon sa kung ano ang nangyayari. Kasi you are in a separate you are in your own thoughts, parang ganun. And immersed sila doon sa kanilang thoughts na again, maladaptive siya kasi naapektuhan na ang kanilang functionality at mga gampanin sa buhay. Will there come a point, Doc Joan, na parang dahil nga sobrang immersed ka dun sa daydreaming, as if kala mo nangyari ito ng totoo, may ganun bang impact yon? Ito naman siya, different siya from yung sa ibang disorders. Kasi meron din gano'n na out of touch na sila sa reality. Na ang tawag natin doon is dissociative disorder. So iba pa yon, iba pa yon. Nag-dissociate sila, nagkakaroon sila ng yung in layman, yung multiple personality, iba pa yon. Ito, aware pa rin sila na they are here, nasa situation silang ganito, but as a form of escape, para mabawasan ng kanilang stress, anxiety, ay nagpa-fantasize sila about another setting, about another world, parang ganon, kung saan nababawasan. Ang impact kasi nito, for example, usually, ang nakakaranas nito or dumadaan sa mga ito, yung mga nagkaroon ng trauma or abuse in the past, for example. So, parang maiwasan nila yung thoughts, emotions related doon sa trauma or abuse, pumupunta sila doon sa fantasy nila na nagbibigay sa kanila ng safe space, nagbibigay sa kanila ng security, doon sila feeling nila nawawala yung kanilang mga stress related to the trauma or mas secure sila, kaya siya safe in a way. It provides them that opportunity to be to be happy, na ibang kanilang experiences temporarily. Okay.
Ano naman yung treatment na pwedeng gawin, Doc, kapag Yes. Kung nagkakaranas ka nandito na nito? sila. Oo. Kasi nga maladaptive siya. So number one dito, awareness is very important. Aware sila kung ano ang mga nagtitrigger, anong mga emotions, anong mga experiences or thoughts or memory. For example, ang nagtitrigger for them to do this, to go into this pattern. Pattern kasi siya ng behavior na unhealthy na siya. So hanap sila ng healthier ways of coping with the stress, with the anxiety. So sometimes, para wag silang mag-daydream, distract, no? I-distract nila ang kanilang sarili. Go out, talk to people, engage sa mga hobbies, gawin nila yung mga bagay na tingin nila nakaka-distract sa kanilang thoughts related doon sa trauma or sa experience nila of mga painful experiences. Doktore, halimbawa sa mga bata naman, estudyante, nagkaklase, halimbawa si Profi nagkaklase, no? Pero yung isang estudyante niya, hindi nakikinig, instead nasa isang, yun nga, daydream. Yes. Ito po ba'y parte rin nitong maladaptive? Maaaring kung nakakatch niya kaagad at hindi naman siya yung prolonged talaga na isang oras, buong time no, ng class is wala talaga, then ano lang, no, catch kaagad. Mas maganda kaagad, call ang attention. Oo. Call attention by kung napansin ng teacher na medyo, sandali, hindi na siya masyadong nakaka-focus, lagi na siyang parang, yun, yung mention kanina, na parang malayo ang iniisip or lutang, then kailangan ng teacher to be more engaging, catch the attention of the student. Kasi common din pala ito sa mga individuals na merong underlying mental health conditions. Like for example, ADHD. Sila yung mga, ang attention span nila is very short. Oo. Hyperactive, mga ganon. So, napalipat-lipat ang kanilang. So, common to sa kanila. For those who with anxiety disorders, with depression, at yung iba, yung may dissociative disorder. So, and yung PTSD, kaya nga as a form of escape from the traumatic experiences sila, pumupunta sila doon sa state na nagde-daydream sila, but in a maladaptive pattern. Okay. Paano na-diagnose ito, Doc? Currently, sa Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, hindi pa siya considered as a disorder. Hindi pa. Hindi pa siya, but tinitingnan natin kung meron siyang kasabay na other forms of mental health conditions like yung anxiety, depression. But nasa early, bago lang kasi ito na concept. Bago lang to. I think it was in 2002 nung na-discover ito. Ginawan siya ng case series of 6 individuals na parang napapansin, no, na parang gano'n, sobrang prolonged ang kanilang daydreaming. Nasa daydreaming state sila. So, medyo relatively new and ongoing pa rin ang pag-aaral about this and researches. Pero may difference ba sa hallucination ang maladaptive? Iba pa yon, Sir Iba pa yan. Audrey. Ang hallucination kasi talagang out of touch na sila with the reality. Hindi na nila alam at nagkakaroon na sila ng mga perceptual changes or mga experiences like meron silang nakikita na wala naman doon or naririnig na wala naman talaga doon. So different yon. It's a form of psychosis na yon. Meaning ang isang individual ay nawawala na. Detached na siya from the reality. Pag tayo ay nagde-daydream or kung maladaptive yung prolonged, intense, gano'n, is in touch pa rin tayo with reality. Yes. Uy, grabe, ang dami nating natutunan kay Doc Joan. At saka kapag Thank you. nag-uusap tayo ng mga ganitong issue, talagang mas nagigising tayo na kailangang pagtuunan natin ng pansin ng mental health. Oo, nakaka-relate tayo kasi minsan din tayo, nagde-daydream din tayo, di ba? So, hindi natin alam kung extreme na ba ito o hindi. Normal yun. In fact, sa studies, 90% of us nagde-daydream. Okay. Yun lang, kailangan aware tayo na Correct. huwag siyang excessive, Huwag extreme, at iprolong. intense. Okay. Well, Yes. thank you very much again. Thank you. Thank you. Doc Joan Perez Refarial, at maraming salamat po ulit sa libreng telemed ngayong araw po ng Martes. Thanks, Doc Joan. Maraming salamat, Doktora. Thank you, RSP.